Kilat News Updates. Mga balita ngayon, mga gamit pandigma na recover sa Rizal, Cagayan. Mandatory drug testing sa mga opisyal at kawani ng Senado ipatutupad. Deliberasyon sa 2026 national budget sinimulan ng Kamara. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, matagumpay na na-recover ng militar ang ilang armas na pinaghihinalaang inimbak ng New People's Army o NPA sa liblib na bahagi ng Sitio Kalinitan, Barangay Masi, Rizal, Cagayan noong nakaraang linggo. Pinangunahan ng Bravo Company ng 17th Infantry Battalion, katuwang ang Intel Section ng 17th IB, PNP Rizal at iba pang unit ang operasyon at nasabat ang iba't ibang war materials. Kinabibilangan ito ng isang MK2 fragmentation hand grenade, isang homemade shotgun, isang serviceable caliber .38 revolver, 7 rifle grenades, iba't ibang klase ng bala, magazine, gayon din ang ilang subversibong dokumento. Inaasahan na dahil sa operasyon na ito ay magiging malaki ang dagok laban sa mga natitirang armadong grupo sa lugar. Magpapatupad ng mandatory drug testing sa lahat ng opisyal at mga empleyado ng 20th Congress ayon kay Senate President Cheese Escudero. Ito ay matapos hilingin ni Senate Minority Leader Tito Soto III ang pagpapatupad nito kasunod ng ulat na isang kawani ng Senado ang umano'y gumagamit ng marijuana sa loob ng Senate premises. Ayon kay Escudero, nakikipagtulungan ng Senado sa East Avenue Medical Center para sa testing at isinasapinal na ang bagong policy order ng MRDT. Hinihintay na lang ang kumpletong listahan ng Senate employees, nakakatalaga pa lamang nang mapabilang ang lahat sa testing. Una nang sumailalim sa drug test si Senator Migs Zubiri at kanyang 35 staff, habang ngayong araw magpapadrug test si Senator Raffy Tulfo at kanyang mga kawani. Opisyal nang sinimula ng House Committee on Appropriations ang deliberasyon sa mungkahing 6.793 trillion pesos na national budget para sa taong 2026. Panawagan ni House Speaker Martin Romualdez sa kanyang mga kapwa mambabatas, busisiin at tiyakin na bawat piso ay mailalaan sa mahalagang bagay na may pakinabang sa mga Pilipino. Humarap sa briefing ang mga gabineteng miyembro ng Development Budget Coordination Committee o DBCC na nagbalangkas sa isinumiteng National Expenditure Program. Isa rin sa reformang inilunsad sa deliberasyon ngayong taon ay ang pag-imbita sa civil society, people's organizations at pribadong sektor sa budget hearings. Bilang bahagi rin ng transparency, isinusulong ni Appropriations Chairperson, Representative Mika Swansing, nabuwagin ng small committee na isang grupong pribadong nagdidiskusyon sa institutional amendments. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.